Tsismis dito, tsismis doon, kaugaliang minana ng dalaga sa kanilang lugar. Walang sekreto ang hindi pwedeng hindi mabunyag oras na mamataan ka ng isang queen sismosa. Hoy, Anisha, lumabas ka riyan. Harapin mo ako. Demonya kang sismosa ka. Ano yung pinagsasasabi mo na gwapo ako? May kahalikan akong matrona, ha? Sigaw ng kapitbahay na si Chito habang kinakalampag ang gate. Hoy, huwag mong sisirain ang gate namin kung ayaw mong ikaw ang gawin kong gate. Anong pinagpuputok ng butse mo riyan? Ha? Sagot ng dalaga habang papalabas ng bahay nila, may dala pa siyang itak. Madalas kasi ay sinasaktan siya ng mga taong sumusugod sa bahay niya. Gaga ka, hiniwalayan ako ng girlfriend ko kasi ipinamalita mong may kahalikan ako sa kanto na Metrona. Wala kang pruweba para gawin yon, masyado yang bibig mo. Kung ano-ano na lang ang sinasabi kahit hindi naman totoo. Bawiin mo ang sinabi mo sa girlfriend ko, kung hindi ay makakatikim ka sa akin. Galit na wika ng lalaki. Kaunti na lamang ay susuntukan na siya nito. Hala, siya, bakit ko babawiin kung totoo? Gusto mo ng pruweba? Sige, yun lang pala, Dinukot niya ang cellphone sa bulsa at nagpipindot doon. Ilang segundo lamang ay iniharap na ng dalaga ang cellphone at ipinanood ang video sa lalaki. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata nito dahil kita sa video ang ebidensya. Paano ka nagkaroon ng video na yan? Edit lang iyan. Hindi totoo, inilagay mo lang ang mukha ko riyan para kunwari, may pruweba ka, pagsisinungaling ng lalaki. Pero alam nito na totoo ang nangyayari sa video, nangyari yon noong isang araw lamang. Hinalikan niya ang babae kapalit ng 100 na hinihiram niya rito pambili sana ng ireregalo sa girlfriend niya. Naubusan kasi siya ng racket sa pagtawag ng mga pasahero sa terminal ng mga jeep, hindi niya akalain na makikita siya ni Anisha, ito ang pinaka-iniiwasan ng lahat sa kanila, kahit na nakatanggap ito ng summon sa barangay o kahit nasaktan ng kung sino ay hindi pa rin matigil ang pagbuka ng bibig nito. Sure ka na edit ko lang ito, ha? Huwag ako, uy, kapag ako nagkwento, sinisigurado kong may ebidensya ako, hindi katulad ninyo na gagawan nyo lamang ako ng kwento, kulang pa sa detalye, at hindi ko nakasalanan yun kung hiniwalayan ka ng kasintahan mo, hindi ka naman talaga kamahal-mahal, tingnan mo nga yang sarili mo, nanlilimahid ka sa libag, iulang talaga, panlalait pa ng dalaga rito. Tila nahiya naman ang lalaki, aalma pa sana ito ng sagot nang itapat niya rito ang bagong hasa niyang itak. Subukan mong sumagot, tatapyasan ko yang nguso mo, umalis ka na nga sa harap ko, naaalibadbaran ako sa iyo, Chito, ang aga-aga, kung makasugod, akala mo naman, ikabubuhay ko ang mga sinasabi mo, pagtataboy niya rito at agad siyang pumasok sa loob ng bahay nila. Isa lamang sa mga kapitbahay ng dalaga ang bumubulabog ng umaga niya, halos araw-araw ay ganito ang eksena sa labas ng gate nila, mga kapitbahay na nagrereklamo ukol sa kanya, madalas pinapabarangay pa siya, pero wala namang magawa ang mga ito, likas lamang talaga sa kanya ang maging matabilang dila. Anisha Vasquez, aka Queen Chismosa ng San Juan, Quezon City. Maganda, matangkad, at may appeal din naman talaga. Ngunit wala man lang kahit isang may lakas ng loob na manligaw sa kanya dahil sa talas ng bibig niya araw-araw. Natatakot na baka kapag niligawan siya ng mga binata sa lugar nila ay bigla na lamang maging trending ang mga ito at hot topic pa. Magaling siyang gumawa ng kwento na kahit sino ay mapapaniwala, at higit sa lahat, mahilig siyang kumuha ng mga pruweba, para kung mabarangay siya ay may panlaban siya palagi. Ngunit kahit isa ay walang may gustong manligaw sa kanya. Natatakot na baka bigla silang maging headline ng buong barangay, oras na hiniwalayan siya. Sa edad na 26, hindi niya pa nararanasan ang maligawan ng lalaki, wala rin naman siyang pakialam doon. Basta masaya siya sa buhay niya kasama ang kapatid niyang si Connie, dalawa na lamang sila na magkatuwang sa buhay dahil pareho ng patay ang mga magulang nila. Nauna ang ina niya dahil sa sobrang depression, madalas kasi itong saktan ng kanyang ama noong bata pa siya, at tampulan sila noon ng tsismis. Masakit man na lagi silang topic noon sa kanilang lugar, hinayaan niya na lamang, nang mamatay naman ang kanyang ama dahil inatake ito sa puso matapos mailibing ang kanyang ina, mas lalo silang naging hot topic sa paligid nila. Pang-araw-araw na, kesyo karma raw sa ama niya dahil walang ginawa kundi manakit ng asawa, sa mga karanasan niya noon sa lugar nila. Isinumpa niya na balang araw, hindi niya rin sasantuhan ang mga kapitbahay niya, at doon nagsimula ang pagiging reyna ng chismosa ni Anisha.
Ate, sino na naman ang sumugod sa'yo? Tanong ng kapatid niya pagkapasok niya sa pintuan. May pasok pa siya sa trabaho niya sa hotel bilang staff, pero ito, may almusal na siyang bulyawan sa labas ng bahay nila. Sa bagay, sanay na rin naman siya, hindi na bago yun. Si Chito, ang jowa ni Intang, aba, hiniwalayan ang kasintahan, ako ang sinisisi, gago talaga yun, gigil niyang anhil sa kapatid, bad trip na naman ang umaga niya. Bakit kanya sinisisi? Dagdag nitong tanong bago naghain ng almusal nilang dalawa, nag-aaral sa high school ang kapatid niya. Graduating na ito, siya na ang nagtaguyod sa kapatid simula nang maulila sila sa magulang, mabuti na lamang at may naiwan ang mga ito sa kanila, ang bahay na kahit maliit at medyo may tagpi na ang bubong at dingding ay matibay pa rin dito na sila lumaki, kilala na rin nila ang likaw ng bituka ng mga kapitbahay. Kung sanay na siya sa agahan na pagsugod ng mga kapitbahay niya, sanay na rin ang mga ito sa matabil niyang dila quits lang. Bakit ko raw pinagsasabi sa iba na nakipaghalikan siya sa kanto? Totoo naman yun, kahit hindi ko ipagsabi. Alam kong may nakakita rin sa kanila ng metro na nakahalikan niya, lakas makagago, maghahanap lang ng iba, metro na pa ang hanap, ganda kaya ni Intang. Lalo kapag nilagyan ng pustiso yun, hahakot ng papabol yun. Makita mo, sagot niya sa kapatid at naglagay ng pagkain sa plato niya. Ikaw talaga, ate, lagi mo na lang pinakikialaman ang ibang tao, mag-focus ka nga sa buhay mo. Nag-aalala ako sa'yo, baka mamaya, hindi lamang sumugod ang mga tao rito sa bahay natin, worst baka bigla na lang may pumatay sa iyo riyan sa labasan, tila kinikilabutan na. Tura ng kanyang kapatid, mas mature itong mag-isip sa kanya, palibhasa, nakatutok lamang ito sa pag-aaral at iyon naman talaga ang gusto niya sa kapatid, ang mag-aral ng mabuti. Ganoon din siya noon, pinagsabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho, kaya ngayon ay medyo nakaalwan na sa buhay, lagi niyang pinapayuhan ang kapatid na pangarap muna bago landi, mabuti naman at mabait ito, siya nga lang talaga ang pasaway. Hindi yan, maniwala ka sa kanila, di sana, noong magulang natin ang hot topic nila rito sa lugar, sana may isa man lang nasaksak kahit nagamit ay stick ng banana Q, di ba? Ewan ko sa'yo, ate, ang hirap mong paliwanagan talaga, bahala ka na nga, matanda ka na rin naman, sumusukong turan ng kapatid niya. Mabilis itong mapikan, hindi katulad ni Anisha na lahat ay idinadaan sa kapilosopohan. Good morning, mga bes, kumusta kayo? Masiglang bati ni Anisha sa mga kasama niya. Alam niya naman na pinaplastik siya ng mga ito pero wala siyang pakialam. Ayaw sa kanya ng mga kasamahan sa trabaho dahil nga sa matabil niyang dila, pero keber niya, masaya siya sa buhay. Mga nakangiti ng peke itong bumati sa kanya, good morning din, Anisha, mukhang maganda ang umaga mo. Tanong ni Betty, ito lang ang kasundo niya, opposite silang dalawa nito pero mag-best friend sila, 5 silang nasa office at may kanya-kanyang nakatokang trabaho, ang hotel na kanilang pinagtatrabahuhan ay isang 5-star hotel. Malaking magpasweldo at maraming benefits, batayan kung bakit tumagal si Anisha sa trabaho, kahit nabahate siya ng mga kasamahan maliban kay Betty, wala na siyang magagawa roon, sadyang hindi lang nila gusto ang taste ng dalaga, kaya hindi nakakaligtas ang mga kasamahan niya sa bawat chismis niya, mahilig siyang gumanti sa pamamagitan ng pagkukwento ng buhay ng iba. Lagi namang maganda ang araw ko, Beshi, masanay ka na, pero alam mo, may chismis ako, kilala mo yung janitor natin, nako. Mukhang type ang executive secretary natin. Nakita ko kasi sila sa may parking lot, naghahalikan, grabe, besh, ang hot pala ng janitor natin. No, tila excited niya pang kwento sa kaibigan. Parking lot, paano ka napunta roon? Hindi ba sa main entrance ka dumadaan? Anong ginagawa mo roon? Nagtatakang tura ni Betty. Ayun na nga, beshi, yung sinakyan kong taxi, pumasok sa parking nitong hotel, akala niya siguro, sa basement ako dumaraan. Sa inis ko, bumaba na lang din ako roon. Ayoko nang makipagtalo kay Manong driver, total may daan naman mula roon papunta rito. So, hayon, nakita ko si secretary at yung hot janitor, may live kiss ang scene, natatawa pang sabi ni Anisha. Nakikinig naman ang tatlo pa nilang mga kasama. Ikaw talaga, Beshi, next time, huwag kang laging nakikiusyoso sa iba. Mapapahamak ka talaga riyan sa ginagawa mo, hindi na rin ako magtataka pa kung isang araw, may manakit bigla sa iyo, at saka, kaya walang may gustong manligaw sa iyo rito sa hotel dahil dyan sa bibi mong parang Armalite kung magbalita ng chismis, at worst pa,
Mamaya makarating sa masungit nating executive secretary na ipinamamalita mo ang nakita mo kanina. Baka bigla kang isumbong sa boss natin at mawawalan ka talaga ng trabaho, concerned na paalala ng kanyang kaibigan. Madalas siyang paalalahanan nito dahil wala nga siyang ibang bukang bibig kundi ang buhay ng ibang tao. Magaling siya sa trabaho, efficient kumbaga. Magaling din ang bibig niya sa pamamalitan ng kung ano-ano. Hindi naman siguro at saka, hindi ko naman siya inaano. Buti nga, hindi ko sila sinita, nakita ko lang at naikwento sa iyo. Sige, minsan pipigilan ko na ang bibig kong magsalita, sagot niya kay Betty. Bumaling naman siya sa tatlo pa nilang kasamahan sa opisina. Uy, mga bes, huwag nyo nalang intindihin ang kinukwento ko. Kapag yun nakarating kay secretary, gagawin kong headline ang buhay ninyo. May pagbabanta niyang turan sa tatlo. Hindi naman kami katulad mong chismosa, Anisha, kaya huwag mo kaming itulad sa'yo. Trabaho ang pakay namin dito, hindi buhay ng iba. Mataray na wika ni Merly, isa sa kasamahan niya sa office. Ito ang madalas na interviewer ng mga applicant kapag may hiring sila. Siya kasi ang nakatoka sa pag-file ng benefits at kung ano pang paperworks regarding sa mga empleyado ng hotel. Kunwari ka rin, Merly. Sige na nga, I trust you guys na hindi makakalabas ang sinabi ko, atin-atin lang. Takot din siyang mawala ng trabaho, kaya lang ay hindi niya talaga mapigilan minsan ang bibig niya oras na bamuka yun. Mataray pa naman ang secretary ng boss nila, takot niya lang rito. Lumipas ang maghapon niya sa trabaho. Pagod man pero masaya siya dahil day off niya kinabukasan. Balak niyang ipasyal ang kapatid. Wala rin namang pasok ito kinabukasan dahil Sabado, bonding time nilang mag-sister. Bye, mga best, see you on Monday, paalam niya sa mga katrabaho niya at nilisan na niya ang opisina. Masaya siya habang naglalakad sa tabi ng kalsada dahil medyo malayo pa ang sakayan ng jeep pauwi sa bahay nila. Taxi sa umaga ang sinasakyan niya patungong Makati, ayaw niyang naiipit ng husto sa traffic, kahit mahal, okay lang sa kanya, pero kapag nagtitipid siya, nagtitiis siya sa jeep at tricycle tuwing papasok. Kapag araw ng sahod ay medyo galante siya ng kaunti sa sarili, katwiran niya, minsan lang naman yun. May kadiliman na ang paligid dahil 6:00 na rin naman ang gabi. Habang tahimik niyang binabaybay ang tabing kalsada ay bigla na lamang siyang nagulat nang may malakas na puwersa ang tumulak sa kanya. Hoy! Sigaw niya nang bigla na lamang siyang mapadpad sa gitna ng kalsada. Sa pagkabigla niya, hindi siya nakagalaw at nanatiling nakatayo sa gitna. Nakatakip ang mga braso niya sa mukha dahil nakabubulag ang ilaw na nakatutok sa kanya galing sa rumaragasang sasakyan. Mabilis itong nagpreno at halos ilang pulgada na lamang ang pagitan ng hood ng sasakyan at binti ng dalaga. Bumusina ng malakas ang kotse dahilan para magulat siya at magising sa pagkabigla, tila nawala siya sa sarili dahil sa biglaang pangyayari. Madilim ang paligid kaya hindi niya malaman kung sino ang bigla na lamang tumulak sa kanya. Naiiyak siya sa takot dahil muntik na siyang masagasaan, mabuti na lang at mabilis na huminto ang sasakyan. Bumaba ang driver ng kotse na muntik nang samagasa sa kanya, ganoon na lamang ang takot niya nang sigawan siya nito. Baritono ang boses at tila galit na galit ito sa kanya. Binalingan niya ito ng tingin at ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang ubod ng gandang lalaki ito. Natulala siya sa kagwapuhan nito at hindi niya na naririnig pa ang mga sinasabi ng lalaki, tila na-hypnotize siya sa pagtitig dito. Miss, are you okay? Hey, talk to me. Bakit ka nasa gitna ng kalsada? Magpapakamatay ka ba? Malakas na boses na wika nito kay Anisha. Tila noon lang bumalik ang sarili niya sa realidad nang marinig niya ang paglakas ng boses nito. Hindi ako magpapakamatay, may bigla kasing tumulak sa akin, hindi ko kilala kung sino yon, pasensya na. Nauutal niyang paliwanag rito, tila ang pagiging mataraay at palamuran niyang bibig ay naglaho dahil sa pagkabigla. Wala naman kasi siyang ideya kung sino ang tumulak sa kanya at bigla na lamang siyang nawala sa sarili sa sobrang gulat. Mabuti na lamang at alerto ang gwapong driver ng kotse, hindi siya nito sinagasaan. Salamat, Lord, bulong niya sa sarili habang kinakapa ang katawan kung may gallows ba siya o wala kahit hindi naman talaga siya nagalusan, overacting lang, may gwapo kasi sa harap niya. Gosh, wika ng lalaki, aalis na sana ito pero pinigilan niya. Teka, salamat at hindi mo ako tinuluyang sagasaan, pero pwede bang makisakay sa'yo kahit hanggang terminal lang ng jeep? Baka kasi may bigla na namang tumulak sa akin at hindi na ako makaligtas kapag nagkataon, pakiusap niya rito.
Hindi man niya kilala pero naglakas loob na lamang siyang makisakay kung papayag ito, bigla siyang natakot na baka mas malala pa roon ang mangyayari sa kanya kapag hindi siya sumama sa gwapong estranghero sa harap niya. Sana pumayag ka, please, tahimik na dasal niya habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Tiningnan naman siya nito mula ulo hanggang paa, tila sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo o sinusuri ang kagandahan niya. Maganda naman siya, hindi nga lang gustuhin ng kung sinong lalaki dahil sa bibig niya. Gwapo mo naman, kuya, buti na lang gwapo ang muntik nang bumangga sa akin, double blessing, anang malanding utak niya kahit na kinakabahan pa rin dahil sa nangyari. Okay, but in one condition, saad ng lalaki sa kanya. Kondisyon, ano yun? Biglang takip niya sa sarili gamit ang mga kamay niya. Nako, manyakis pa yata ang taong ito. Naskam ako sa kagwapuhan, nakakagago lang, ang ulags mo. Self, galit na wika niya sa sarili. Tila roon lamang bumalik ang katinoan niya at namumura na niya ang kanyang sarili, pretend to be my girlfriend, sambit nito na napabalikwas ang dalaga. Hindi naman mapakali ang binatang nakaengkwentro ni Anisha, si Brandon Falcon. Nanlalaki naman ang mga mata ng babae dahil sa gulat matapos ang sinabi niya, he knew what she was thinking, syempre. Ngayon lang sila nagkakilala pero agad niya itong inalok na maging kasintahan. Sino ang hindi magugulat at magtataka? Inunahan niya na itong magsalita at baka kung ano pa ang maisip nito. Look, I am looking for a woman who can pretend to be my girlfriend in exchange for a generous amount of money. I just need it as soon as possible, hindi kita pipilitin kung ayaw mo, sinusubukan ko lang ang swerte ko. Gago ka pala. Hindi nga kita kilala tapos bibigyan mo ako ng ganyang kondisyon, sira ka ba, ha? Hindi ako easy to get, galit na tura ng babae sa kanya. He left with no choice kaya aalis na sana siya pero muli siya nitong pinigilan. Ito naman, umaacting lang ako kung pasok ba sa criteria mo, kaya lang hindi kita kilala, baka mamaya, isa ka palang killer at bigla mo na lang akong patayin. Do I look like one? Kung killer ako, di sana tinuluyan kitang sagasaan, hindi naman, di ba? Napaisip naman ang dalaga, sa bagay, wala sa loob nitong sambit so? Magkano ang offer mo? Tanong ng dalaga, sayang din yun, pera na, huwag niya nang gawin ba to pa, anito sa isip. Name your price, then, namilog ang mata ng dalaga sa sinabi nito. Presyohan niya sarili niya, hayop naman sa wala stick. Magkano ba ako, pagkausap ng dalaga sa sarili habang nag-iisip kung magkano ba ang presyo ng service niya to pretend as a girlfriend ng gwapong nilalang na ito. Sa huli ay wala siyang maisip na number for a price. Hindi ko alam, above minimum wage siguro, hindi siya sure sa sagot niya. Natawa naman ang binata dahil sa sagot nito, how about 200,000, deal, alok ng binata rito. Tila lumayas ang kaluluwa ng dalaga dahil sa narinig na presyo, pero bumalik din ng pitikin siya sa noo ng binata. Stop acting like a fool, it's just money, so it means we have a deal, okay, let's go. Kanina pa tayo binubusinahan ng mga sasakyan, akala yata, may shooting tayong dalawa rito, hinila na agad ito ng binata pa sakay sa kotse nito at hindi na nakasagot pa ang dalaga. Saan mo ako dadalhin? Kailangan ko nang umuwi sa bahay, baka nag-aalala na ang kapatid ko, kinakabahan at nauutal na wika ng dalaga. Sabi mo, ihatid kita, so, ihahatid kita. Saan ba ang bahay ninyo, para bukas, masando kita at magsimula ka na sa naging deal natin, wala nang atrasan, hindi ka omangal kanina. So it means, sealed na ang deal natin. By the way, I'm Brandon Falcon, and you? Anisha Vasquez, at your service, sir, wala sa loob na sagot ng dalaga. Napangiti siya sa narinig, ngiting tagumpay, gusto niya ng babaeng kayang sirain ang buhay ng dati niyang kasintahan, ang woman who destroyed him as a man. Too, he couldn't forget what he had witnessed a few months ago. His ex-girlfriend was having bed scene with someone else. He knew that his ex was hypersexual, but he didn't expect na maghahanap pa ito ng iba kung naibibigay niya naman dito ang gusto nito. Hindi niya matanggap na tinapakan nito ang hiyas niya. He couldn't wait to ravish this woman, isa ito sa mga avid hooker niya, tapos ngayon, hahabol ito sa kanya at gusto ay pakasalan niya, over his dead, gorgeous body. One more thing, nalaman niya rin na anak ito ng drug lord at balak siyang gamitin para sa ilegal na negosyo nito. No one can use him, kahit sabihin nilang dangerous man ang ama ng ex niya, he's dangerous too, but he didn't want to inform anyone about that. One of the perks of being a billionaire in town, marami siyang koneksyon para pabagsakin ang mag-ama,
Pero hindi niya gagawin yun unless unahan siya ng mga ito. Biglang may tumawag sa kanya kanina habang papunta siya sa Makati where the hotel was located. May sumusunod daw sa kanya kaya pinag-iingat siya. Wala siyang ibang pinaghihinalaan kundi ang ex-girlfriend niya. Ever since naghiwalay sila nito ay madalas nang may sumusunod sa kanya. Mabilis siyang magpatakbo ng kotse para iliga ang mga ito, good thing he always uses his favorite sports car, easy for him to lose his enemies. Pero kamalasan dahil hindi niya napansin na bigla na lamang may babaeng napadpad sa gitna ng kalsada, mabuti na lamang at natapakan agad ang preno, sapat na para hindi masaktan ang babae sa gitna ng kalsada. Blessing in disguise dahil pakiramdam niya ay ang nahanap na niya ang sagot sa kanyang problema, pinagmasdan niya ang babae mula ulo hanggang paa, maganda at sexy, suited sa taste niya, sakto itong magpanggap na kasintahan niya. Bigla naman siyang napaisip at natawa sa sarili dahil tinakpan nito ng mga braso ang sariling katawan na tila ba may binabalak siyang masama rito. Ouch!